If pray is in the middle voice, ano significance? That in praying, you are affected pala. And here's the difficult part of this. One of the things, bakit hindi ho natin, wala dito sa relationship natin with other people, kasi hindi natin nagagawa yung pray in the middle voice. Ang madalas kasi natin pinag-pray ay yung ating enemies, sila lang. But prayer in a sense should affect you. Na hindi lang yung enemies mo ang ipag-pray mo, pati sarili mo. Lord, tulungan niyo po akong mahalin yung Tagalog, yung kumag na yan. No, yung kasalubungin na ako na aking sakuri. Tulungan niyo akong mahalin siya. That's what it means. Lord, tulungan niyo po siyang magpapakabait ka siya. Tulungan niyo po magiging maayos siya. Ako din tulungan. Lord, help me, empower me with the Holy Spirit so that I can love this person. That's what we need. We need to pray ourselves for ourselves also. And love impartially, and that's a very sacrificial love. Kasi, wala eh. Di natin sila pwedeng gantihan kasi love daw eh. Sir, so kung ganun po, kung love lang ang pwede namin gawin sa enemies, ano na ang karapatan namin? Ay meron mo kayong isang napakagandang karapatan. Karapatan yung masaktan. Yan. Pero pagmamahal po ang ganti. Hindi ko nakuhabanan kasi pag nag-preach na lang ako next time. Ang sabi sa 5:46, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And that's loving impartially. Now we love and we demonstrate, we show love even to those ones na ayaw nila sa atin. Under love conditionally, tatlong bagay. Number one, heal broken relationships. Heal broken relationships. Kung meron kayong relasyon na ngayon, currently, ay hindi pa maayos, restore that relationship. Heal. Seek for a healing and the restoration of such relationship. Forgive. Number two. Ang sabi sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage. Get rid. Forgive. And finally, under Matthew 5:42, kasi yung 5:45, nasa ano yun, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang sabi sa 5:47, be holy as our heavenly Father is holy. Ano ibig sabihin nito? That in God's standard, as an expression of our holiness, lahat tayo gusto natin maging holy. But in God's standard, in the expression of our holiness, love is the only response to all those ones who have hurt us. Love. No other response. That's an expression of being holy. We want to be holy. We want to demonstrate holiness. Love. Love is the only response. Wala talaga eh. If you like the person, anong sabi ni Lord? Kung gusto mo yung tao, love your neighbor. Pag hindi mo gusto yung tao, pagkaaway mo, love your enemies. So kung ang enemy mo ay ang husband mo, mahalin mo, ipag-pray mo, alagaan mo, bilhan mo ng pasalubong. Meron tayong kasabihan. Sa Bisaya muna sasabihin ko. Hindi ko alam kung tama itong translation ko sa Tagalog eh. Iba kasi minsan ang punchline kapag Bisaya eh. Pero di ba lang sabihin ko sa Tagalog? Meron tayong expression na sinasabi, if you have an enemy, may kaaway ka, may sinaktan ka, ang darwan sa sulab. Sabi niya, patya sa imong pagkabuutan. Patya sa imong pagkabuutan. Patayin mo.
Pangit eh, patayin mo. Pangit. Sabi ni AI, patayin pa rin daw eh. Sabi ni A. Patayin mo sa iyong kabaitan. Walang dating eh.